Pagkamulat ng mata ni Agatha, agad siya nagbihis at nag-ihos para puntahan si Don Herbert, ang kanyang papa, sa ospital. Nabahala siya na malaman niya nag-resign na pala sa trabaho ang personal nurse ng kanyang papa. Tatawag niya sana si Dexter para samahan siya nang bigla siyang pinigilan ni Gavin. "Ako lang sasama sa iyo sa ospital," pagpepresenta ni Gavin. "Wag na, kaya ka namang magmaneho eh," malamig na tugon ni Agatha. "If this is about yesterday, I'm sorry. Sobrang kulit mo kasi tapos yung way mo ng pagsasalita, masyado nakaka-offend at mapanakit." Umiwas ang tingin si Gavin kay Agatha. Tumalikod si Agatha nang hinubad ni Gavin ang kanyang suot na damit. Naparunok si Agatha na masilayan niya ang abs ng kanyang asawa. Di rin siya komportable pang pakisamahan ng lalaking dahilan ng pagpapakamatay ng kanyang kaibigan. "Maaalis ba ng sorry mo itong pasako sa braso at tong sakit sa balakang ko? Huwag ka na mag-abala pa, kaya kong mag-drive. Maghanap ka na lang na magiging katulong natin dito sa mansyon." Magsasalita pa sana si Gavin nang biglang isara ni Agatha ang pinto. Puyat na puyat si Agatha kahit sobrang sakit ng ulo niya. Nang makarating siya sa labas ng mansyon, tinawagan niya sa cellphone si Dexter. Wala na siyang pakialam kung mag-away ulit ang dalawa kapag nagtagpo ang kanilang mga landas. Walang pang 5 minuto nakarating na si Dexter sa mansyon dahil hindi naman kalayuan ang bahay ni na Don Herbert sa bahay ng mag-asawa. "Okay ka lang ba? Hindi ka ba sinakta na magaling mong asawa?" tanong ni Dexter habang nilalabas ang sasakyan sa garahe. Sumulyap-sulyap siya kay Agatha habang nagsiselfone si Agatha. "I'm fine, thank you for asking," matipid na sagot ni Agatha. Nakarating sila ng hospital nang di gaano nag-uusap. Medyo nailang si Agatha sa kanyang personal bodyguard dahil sa nangyari kahapon. Si Dexter naman ay pasimpleng sumusulyap kay Agatha. Hindi na siya sinamahan ng kanyang si Agatha sa room ni Don Herbert dahil alam niyang may pag-uusapang importante ang mag-ama. Hindi malaman ni Agatha ang kanyang nararamdaman na makita niyang nakaswero ang kanyang papa. Madami ring nakabalot na aparato sa matandang bilyonaryo. "I didn't know na ganito pala kalala ang sakit mo. Bakit di mo sinabi sa akin? Doon ko pa nalaman sa kabit mo tungkol sa kondisyon mo?" Itinext niya sa akin. Mahinang sambit ni Agatha habang binababa ang dala niyang mga prutas at paboritong wine ng papa niya. "Ayoko maabala ka at ayokong mag-alala ka. Alam ko namang mabigat ang responsibilidad na inatang ko sa iyo. Hindi biro ang pagpapatakbo ng 2 kumpanya." Mabilis sa tugon ni Don Herbert na nakatitig sa kanyang nag-iisang anak. Tumalikod si Agatha. Pinagbukas ng prutas ang kanyang papa. Pinipigilan niya ang pagpatak ng kanyang mga luha. Galit siya sa kanyang papa pero hindi niya may kakaila sa kanyang sarili na siya na lamang ang natitira niyang pamilya. Kakamatay lang ni Era at di pa siya handang mawala na isa pang mahal sa buhay. "Eat this." Iniabot niya ang mangosteen sa kanyang papa bago mo ring nagsalita. "I am not ready to you if ever, kaya please lang magpagaling ka. Alam mo, ikaw na lang meron ako. Kahit ganito akong klase ng anak, takot pa rin akong maiwan mag-isa. Kahit na hindi ka naging mabuting asawa kay mama, I realize na naging mabuti ka namang ama sa akin," Agatha uttered in a low voice. Napaluha si Don Herbert sa sinabi ng kanyang anak. Buong akala niya baliwala lang siya kay Agatha, kaya never siya nag-open tungkol sa totoong kondisyon niya. Maya-maya pa niyakap siya na mahigpit ni Agatha. "Papa?" Tayang salitang binitawan ni Agatha. Tumulo ng tuluyan ang kanyang mga luha. "I texted Gavin. Pinapupunta ko siya rito ngayon. Bakit di ba kayo nagsabay? May problema ba kayo mag-asawa?" Don Herbert queried. Umiling lang si Agatha bilang tugon. Matapos mag-iyakan ng mag-ama na isipang buksan ni Agatha ang usapin tungkol sa kanyang madrasta. "I am worried," Agatha remarked. Kumunot ang noo ni Don Herbert na tila ba naghihintay na sunod na sasabihin ng kanyang tagapagmana. "I am against your decision na ipahawa kay Karina ang companies natin under banking and insurance industry." "Wala akong tiwala sa kakayahan niya, Papa," paliwanag ni Agatha. Mahinahong saad ni Don Herbert. "Papa, it's not what I meant. I don't trust her and her daughter. It's not their money, so I guess hindi magiging kawalan sa kanila kapag bumagsak ang negosyo. Sa 2 taon, kasama mo na sila? Alam mo na ba ang totoong kulay nila?" Agatha raised her black eyebrows while peeling an apple. "Since ikaw ang legitimate daughter ko, makikinig ako sa iyo pero sa isang kondisyon." Napatayo si Agatha sa kinaupuan niya na marinig ang sinabi ng kanyang papa. "Ano na naman ba yan, Papa? We are not getting any younger para sa mga ganyang pakulo.
Reklamo ni Agatha habang sinusubuan ng mansanas ang kanyang Papa Herbert. Agad nang iniya ni Don Herbert ang mansanas para makapagsalita siya ng malinaw. If you don't want Karina to become the CEO of our bank and insurance company, then I will appoint your husband to supervise it at another thing. Bigyan niyo na ako ng apo? Gusto kong maranasan maging lolo bago ko kunin ni Lord. Nakangiting sagot ni Don Herbert. Nagdilemang aura ni Agatha. She doesn't trust Karina pero hindi rin siya nagtitiwala kay Gavin at higit sa lahat, ayaw niya magkaanak sa lalaking yon. Papa, don't do this to me, please. You know I also don't like Gavin. Pagmamaktol ni Agatha. Bakit naman ayaw mo sa anak ko, Agatha? Diba ang sabi mo gusto mo siya kaya hiniling mo sa akin na planuhin ang kasal ninyong dalawa? Nagulat ang mag-ama nang biglang pumasok sa Gerald sa kwarto. Di nila namalayan ang pagdating nito. Kamusta ka na, Herbert? Magpagaling ka agad at mag-aalaga pa tayo na magiging apo natin. Nagtawanan sina Gerald at Herbert samantalang hindi may pintang mukha ni Agatha. Pansamantalang umalis si Agatha para kausapin ang doktor ng kanyang papa. Magre-request din siya ng bagong personal nurse si Don Herbert. Kamusta si Gian? I hope God will pardon him with more years to live. Don Herbert said in a serious tone. He is doing well. Salamat sa pagpapagamot mo sa kanya. Sobrang grateful ako sa iyo, Herbert, kaya kahit anong iutos mo sa akin, gagawin ko talaga without hesitation. Just say it. Pahayag ni Gerald habang nakatingin diretso sa kanyang balae. Dumaan ang ilang minutong katahimikan bago muling nagsalita si Don Herbert. Pumihit siya ng pagkakahiga sa direksyon ni Gerald. Ngumiti siya ng bahagya na makita si Gavin na nakasandal sa may pintuan at sinenyasan niya na wag munang lalapit sa kanilang dalawa ni Gerald. Be a father to Agatha. Guide her whenever she's lost. Comfort her whenever she's down in the dumps. Love her when no one does. You can repay me with those. Don Herbert whispered. Natigilan si Gerald sa sinabi ng kaibigan. Hindi niya inakala na yon ang hihinging kabera ni Herbert sa kanilang mga pagkakautang. Nanunubig ang mga mata ni Gerald habang sumasang-ayon sa sinabi ni Don Herbert. Ayaw niya maging emosyonal sa harap ng kanyang balae at anak na lalaki, kaya agad siyang nagpaalam. Naiwan sina Don Herbert at Gavin sa loob ng silid. Pinalapit ni Don Herbert si Gavin sa kanyang pesto. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang dalawang kumpanya ko. Do not disappoint me, Gavin. I will be your biggest investor kapag naging magandang pamamalakad mo sa bangko at insurance company ko. Kaya kong buhayin mo rin ang naluluging kumpanyang iniwan sa'yo ng iyong mama kung magiging tapat ka sa akin at sa anak kong si Agatha. Diretsahang sagot ni Don Herbert sa kanyang manugang. Ngumiti si Gavin, buong pusong tinanggap ang offer ng kanyang biyanan, subalit hindi rin nagtagal ang kurba sa kanyang mukha nang sabihin ni Don Herbert na gusto niya na magpakaapo sa lalo madaling panahon. Na makita ni Agatha ang nasa loob ng silid ni Gavin, di na siya bumalik sa room ng kanyang papa. Inutusan niya ang doktor na bantayan ng ayos ang kalagayan ni Don Herbert. Hiniling din niya na isend agad sa email niya ang resume na magiging bagong personal nurse ni Don Herbert. Inutusan niya si Dexter na i-record ang pangalan ng mga bibisita sa kanyang papa. Mag-isang umalis si Agatha sa ospital. Habang nagmamaneho, naisipan niyang dumaan sa libingan ng kanyang kaibigang si Era. Masakit pa rin ang kanyang braso at balakang pero hindi niya yon ininda dahil halos 3 linggo niya nang hindi nabibisita ang kanyang kaibigan. Ulila na si Era at gaya niya, nag-iisa siyang anak ng kanyang mga magulang. Sina Agatha at Dexter ang nag-intindi ng libing ni Era. Si Agatha rin ang gumasa sa pag-aaral noon ni Era, maging sa lahat ng gastusin ng dalaga. Bumili siya ng 2 bouquet ng bulaklak sa daan. Bumili rin siya ng paboritong pagkain ni Era at ng kanyang mama. Nang makarating siya ng Eternal Gardens ay dahan-dahan niyang ipinark ang kanyang sasakyan. Naglakad siya patungo sa puntod ng kanyang kaibigan na halos katabi lamang ng puntod ng kanyang mama. Una niyang dinalaw ang kanyang mama, pagkatapos ay ang puntod naman ni Era. Kamusta ka na, Era? Sana masaya ka kung saan ka man naroon. Sorry ha, ano kasi? Pinakasalan ko yung lalaking mahal na mahal mo pero don't worry, hindi ko naman sa gusto. Sorry din kasi alam kong hindi mo gusto yung ginagawa ko. Alam ko na ayaw mo na naghihigante pero hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nasisira ang buhay ni Gavin at Janice. They had set us apart at di ko sila mapapatawad sa ginawa nila sa'yo. Magarmo ang libingan ni Era at ng kanyang mama. Fully polished ang pinturado ang bawat dingding. Nakatiles ang sahig at may dining area at single bed pa. Minsan doon natutulog si Agatha sa tabi ng kanyang mama o kaya sa tabi naman ni Era.
Hindi siya takot sa mga patay dahil mas takot siya sa mga buhay. Nakatulog ng halos 30 minutes si Agatha. Hindi niya namalayan ang pagdating ni Gavin. Punong-puno ng mga katanungan ng isip ni Gavin habang pinagmamasdan ang natutulog na si Agatha. Every week siyang bumibisita sa puntod ni Era dahil nagigilty siya sa sinapit ng dati niyang kasintahan. Alam niya sa kanyang sarili, siya ang huling kasama ni Era bago nag-suicide ang dalaga. Aaminin na ba ni Agatha ang totoong koneksyon niya kay Era? O patuloy pa rin siyang gagawa ng kwento para mapagtakpan ang kanyang mga pinaplano laban kina Gavin at Janice? Anong ginagawa mo dito sa puntod ng ex-fiancé ko? Napatayo mula sa pagkakahiga si Agatha na makita niya sa harapan niya ang lalaking kinamumuhian niya. Pinawisan siya na malamig at tila ba na estatwa sa kinatatayuan niya. Di agad nakaimik si Agatha. Kinakabahan siya pero pilit na tong tinatago sa pamamagitan ng pagngiti. Buong akala niya sinabi na ni Janice ang ugnayan niya kay Era. She's my best friend. Sa pagkakataong to, si Gavin naman ang nagulat sa nalaman niya. Bumalik sa alaala niya ang unang araw kung kailan nag-suicide si Era. Si Agatha de Vera pala ang babaeng nakita niya ng mga araw na yon. Lumipas ang 3 minutong katahimikan sa pagitan ng dalawa. Ngayon ngay magkatabi silang nakaupo habang pinagmamasdan ang lapida ni Era. Siya ba ang rason kung ba't mo ko biglang pinakasalan, Agatha? Naparunok si Agatha sa itinanong ni Gavin. Bumuntong hininga siya na malalim bago nagbitaw ng kasagutan. No, Gavin. Your family is in dire need of money at that time, so... Napatigil sa pagsasalita si Agatha nang biglang sumigaw si Gavin. Stop your lies, Agatha. Sinabi na sa akin ni Papa na ikaw mismong lumapit sa kanya para makipagkasundo. Now tell me, ano ang rason mo? Bakit mo ginawa ang lahat ng to? Nakataas ang kilay ni Gavin habang matalim na nakatingin ng diretso sa mga mata ni Agatha. Sa halip sagutin ang mga tanong ni Gavin, umalis si Agatha. Sa kanyang pagmamadali, naiwan niya ang susi ng kanyang sasakyan, katulad ng pangiiwan niya kay Gavin na nakatitig sa kawalan. Nang makarating siya ng kanyang kotse, kinapa niyang lahat ng bulsa ng kanyang nude trench coat at nude pants pero hindi niya natagpuan ang susi ng kanyang sasakyan. Hala, nalaglag ata sa daan. Haka-haka ni Agatha habang lumilinga sa dinaraanan niya. Nagulantang siya nang biglang sumulpot sa kanyang likuran si Gavin. Are you looking for this? Nakangising tanong ni Gavin habang pinapakita ang susi ng sasakyan ni Agatha. Muntik na itong atakihin sa puso. Paano yan napunta sa'yo? Bulyaw ni Agatha. Nginitian lang siya ng pilyo ni Gavin. Pilyang inabot ni Agatha ang susi, ngunit bigo siyang kunin to sa mga kamay ni Gavin. Dahil hanggang balikat lamang siya ni Gavin, kahit na nakasuot siya ng 4 inches heels. Let me have it, Gavin. Pinagpawisan si Agatha kakatalon. Makuha lang ang susi ng kanyang sasakyan. Napaawa siya kay Gavin, pero binaliwala lang daw ng kanyang asawa. Sagutin mo muna ang mga tanong ko, Agatha, bago ko ito ibabalik sa'yo. Seryosong saad ni Gavin. Fine, but you should give it to me first. Tugon ni Agatha. And why should I? I can trust you with your words, Agatha. Gavin grimaced before giving Agatha a cold look. Give it to me. I promise I will answer your questions. Nauubos na ang pasensya ni Agatha. Para siyang bulkan na malapit ng sumabog anytime. Inihagis ni Gavin ang susi at mabilis tong nasalo ni Agatha. Hey, Agatha! Your promise? Pumesto si Gavin sa harap ng sasakyan ni Agatha. Mabilis na sumakay ng sasakyan si Agatha matapos makuha ang susi sa kanya. Agad din niyang inilock ang pintuan, dahilan kung bakit bigla na lamang nagrebelde si Gavin. Dinilaan lang niya si Agatha at agad nang pinaandar ang kanyang sasakyan. Wala nang nagawa pa si Gavin kung hindi ang sumuntok sa hangin at sabunutan na ang sarili. I shouldn't trust that brat. Gavin came to his senses when Janice called him. Gian is in a critical condition. Nagmamadaling tumakbo papunta sa kanyang big bike si Gavin. Pinaandar niya ito ng ubod ng bilis. Nalagpasan pa niya ang sasakyan ni Agatha. Nagtaka naman si Agatha sa sobrang bilis ng patakbo ni Gavin, kaya naman sinundan niya ito. Nakarating siya ng St. John Hospital, ang pinakasikat at pinaka-expensive na ospital sa buong Pilipinas. Agatha discreetly followed Gavin and she later found herself near the ICU. Nakita niya si Janice sinahaplos-haplos ang likod ng kanyang asawa. Where's Dad? Gavin asked in a questioning voice. Pumunta siya na may chapel para magdasal.
Huwag ka mag-alala, Gavin. Makakasurvive si Jihan. Saad ni Janice habang diretsa na nakatingin sa mga mata ni Gavin. Isang mainit na halik ang ibinigay ni Janice kay Gavin habang pumapatak ang luha sa kanyang mga mata. Nagulat si Janice sa ginawa niya pero di kalaunan, humalik na rin siya pabalik. Saksihan to ni Agatha. Napasapos siya sa kanyang dibdib. Na hindi niya na ipaliwanag ang dahilan. Pareho namang naghahabol ng hininga sina Gavin at Janice matapos ang paghahalikan. Thank you, Janice, for everything. Wika ni Gavin habang inaayos ang buhok ni Janice. Sinuklian naman to ni Janice ng isang matamis ng ngiti. Na makita nilang paparating na si Gerald, agad nang lumayo si Janice kay Gavin. Agatha, nandyan ka na pala. Bakit di ka lumapit kay Gavin? Tanong ni Gerald. Busy po kasi silang dalawa ni Janice dito eh. Ayoko namang makaabala sa ginagawa nila. Agatha grinned wickedly while staring at Janice. Janice, you should leave now? Hindi ka ba nahihiya na katabi mo ang anak ko habang nandito ang asawa niya? Prangkang usal pa ni Gerald sa ex ng kanyang anak na si Gavin. Padabog na umalis si Janice na siya namang ikinatuwa ni Agatha. Hahabulin pa sana ni Gavin si Janice nang pigilan na siya ni Gerald. Umiling sa kanya ang kanyang ama at itinuro sa pamamagitan ng kanyang nguso si Agatha. Tinitigan ni Gavin si Agatha na para bang gusto niya itong lamunin ng buhay. What? Tanong ni Agatha nang mahuling niyang nakatingin na masama sa kanya si Agatha na para bang nakahinga na malawag si Gavin nang may inanunsyo ang doktor na nakasurvive si Gian, ngunit agad din naman nawala ang ngiti sa labi ni na Gavin at Gerald nang sabihin ng doktor na 1 taon na lamang ang itatagal ni Gian sa mundo. Niyapos ni Gavin ang kanyang papa na ngayon nakaluhod na sa sahig habang umiiyak. Tito, don't cry. If you want, I'll send you and Gian sa States para doon sa magpapagamot. Mas advance ang technology nila kaysa dito sa Pilipinas. Suggestion pa ni Agatha. Niyakap naman ni Agatha ang kanyang biyanan habang humihikbi-hikbi. Thank you, Agatha. Please don't call me Tito. Call me Dad. Hiling ni Gerald kay Agatha. Tumango lang si Agatha habang nakatingin sa papalayong si Gavin. Matapos ma-discharge ni Gian, agad inintindi ni Agatha ang pag-alis na mag-ama papunta ng States. Sinagot niya ang lahat ng gastos mula sa airfare, allowance at condo. Binigyan niya rin ng credit card sa Gerald. Doon nila kukunin ang panggastos nilang mag-ama at lahat na magagastos ay pagpapagamot kay Gian. Bumalik sa alaala ni Agatha ang paghahalikan ni Gavin at Janice. Napakayom ang kanyang kamay dahil sa selos, kundi dahil sa pagkainis. Ang ayaw niya sa lahat ay ang mga lalaki na hindi makontento sa kanilang mag-asawa. Kinuha niya ang cellphone niya at inutusan ng kanyang sekretarya na tawagan lahat ng main investors ng kumpanya. Nina Rivas, ini-email niya sa kanyang sekretarya ang eksakto mga salita na dapat sabihin para i-withdraw nila ang kanilang pera sa kumpanya ng kanyang asawa. Nasa ospital si Agatha kasama ni Dexter dahil i-discharge noon si Don Herbert. Samantala, pumunta naman si Gavin sa isang bar para lunurin ang sarili sa alak. Masakit para sa kanya ang mga nangyari. Na ikasal siya sa babaeng hindi niya mahal. Wala siyang naiambag at may aambag sa pagpapagamot ng kanyang kapatid dahil bago pa lang bumangon ang kanilang kumpanya. Higit sa lahat habang tumatagal ang panahon, lalo silang nalulubog sa utang ng mga devera. Lalo siya nagkakaroon ng utang na loob sa pamilya ng babaeng sumira sa pinangarap niyang kasal.